Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang video na ating panunuorin ay ang tungkol sa abuluyan. Sa aking pag-aaral sa mga sektang pangrelihiyon ay halos lahat ay nagkakaroon ng maling pagganap dahil sa kasakiman. Basahin natin kung bakit. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli tayong magpapatuloy sa ating pong pagtatanghal ng palatuntunan ito, ang dating daan. At muli ang aming taos-pusong pag-aanyaya sa inyo dito sa susunod na oras ng ating pong Bible Study on the Air. Gaya ng ating ipinangako at siya namang hinihintay ng ating mga kababayan, ipagpapatuloy po natin ang ating serye ng pagsusuri ukol sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. At gaya po ng ipinangako ko sa inyo, atin pong aalamin ang kanilang doktrina na ipinatutupad. Iba po kasi yung doktrina na pinasasampalatayanan kagaya ng pagkasugo ni Ginoong Manalo, at iba naman yung doktrina na ipinatutupad nila sa kanilang mga miyembro. At isa sa mga patuparing doktrina na kanilang ipinangaral nung una ay yan pong pag-aalahas ng mga babae at yung bawal na magpaputol ng buhok, magpakulot ang mga babae. Subalit kamakailan, ito po ay binago ng Iglesia ni Cristo. Inalis nilang pagbabawal ng alahas at inalis din nila yung pagbabawal ng pagpuputol ng buhok sa kanilang mga miyembro na babae. Isa sa mga itinuturo pang doktrina na tuparin sa Iglesia ni Cristo ay ang pag-aabuloy. Pag-aabuloy na nang pasimula ay araw ng linggo, subalit nang di nagtagal ay ginawa nilang nagkaroon ng karagdagan ang araw ng Huwebes. At hanggang sa ating panahon, nagkaroon ng development na patuloy na dumami ang mga abuluyang ginaganap sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, ang abuluyan na pinatutupad ay tuwing pagkakatipon ng linggo. Atin ang basahin. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Yan po ay ilan sa kanilang mga ipinatutupad na mga doktrina. At ibig ko pong unahin natin ang kanilang doktrina sa pag-aabuloy. Pag-aaralan po natin sa tulong ng Diyos kung ano ang aral na sinasabi sa Biblia ukol dyan sa tinatawag na pananalapi ng Iglesia na nakasulat sa Biblia. Iba po yung makita natin yung pananalapi ng iglesyang nasa Biblia kaysa sa pananalapi na inimbento ng mga pastor at itinuro sa kanilang iglesia na itinayo. Ngayong hapon o ngayong araw na ito, mga kababayan, alamin natin muna ang abuloy na itinuturo sa Biblia.
talaga bang utos ng Biblia ang abuluyan? At kung utos ng Biblia ang pag-aabuloy, sino ang inuutusan? At kailan ito dapat natuparin? Papaano ang pagtupad ayon sa turo ng mga apostol? Yan po ang ating isa-isahin ngayon sa pamamagitan ng mga talata ng kasulatan. Unay, alamin muna natin, sino ba ang may karapatang sumunod sa mga utos ng Diyos? Kanino ipinatutupad ng Diyos ang kanyang mga kautusan, lalo na o partikular sa panahon ng mga Kristiyano? Pakinggan nyo sa isang talata ng banal na kasulatan sa Mateo 28 at 19. Ganito po ang sinasabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Dito kung mapapansin nyo, mga kababayan, at kayo po ay sumusunod at tinutunto nating maingat ang diwa ng banal na kasulatan, maliwanag ang pagkakasabi na gawin ang wika ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito, yung binotismuhan ngayon, ang sinabihan ngayon ng Panginoon Kristo na ituro ang wika sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya, ang pinagaganap o pinatutupad ng lahat ng utos na iniutos, yun pong mga alagad na nagdaan sa proseso ng tinatawag na bautismo. Kaya, kung ating tatanungin ang Biblia, si Kristo, ang mga apostol, ang inaatangan ng pagtupad sa utos, yung nakaraan na sa bautismo. Balik-balikan ninyong basahin sa inyong mga Biblia, mga kababayan, yung mga naging alagad at nabautismuhan, yun po ang itinuturo na ganapin ang wika, turo ang ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Kaya po, napakamali na yung hindi nabobautismuhan, hindi pa alagad, patuparin mo ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. Magkakamali-mali ang pagtupad nun, sapagkat hindi pa alagad hindi pa natuturuan. Kasi yung pagiging alagad, mga kababayan, dumadaan yan sa pagtuturo. At pagkatapos, pag nabautismuhan at saka inuutusang tumupad doon sa itinurong utos. Yan po ang dapat nating makita. Kagaya ng mga alagad sa dako ng dito sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol sa 11 at 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sino po yung tinatawag na mga alagad? Yung mga tinuruan. Ang sabi, nangyari ang wika na sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad, yung tinuruan na halos ay 1 taon, ay pinasimulan ng wikang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Dito maliwanag na makikita natin na ang kahulugan ng salitang alagad ay mga tinuruan. At yung mga alagad na tinuruan, pagkatapos na sila ay bautismuhan, doon lamang po sinasabing turuan naman ng pagtupad. Ang sabi, ituro nyo sa kanilang tuparin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Bakit natin pinag-aaralan ang bagay na ito? Kasi mga kababayan, kung tanungin natin ang mga iglesia ni Kristo,
at lahat halos ng pastor sa ating panahon. Pag sila ay ating tinanong, tanungin mo sila, yun bang pag-aabuloy utos? Tiyak na tiyak ang sagot nila, utos daw ang pag-aabuloy. Kung ang pag-aabuloy ay utos ng Diyos, kailangan ng tumupad nito yung mga alagad na naturuan ng aral at nabautismuhan. Sapagkat ang pagtupad sa utos, iniaatang sa alagad na nakatanggap na ng bautismo. Huwag niyong kalilimutan ng talata 28:19 hanggang 20 ng Mateo. Ang pagsunod sa utos, ang pagtupad, iniaatang ng Diyos sa alagad na naturuan at nabautismuhan ng aral ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang pag-abuloy ay isa sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan ang patuparin nito ay yung mga alagad na nabautismuhan. Bakit sa panahon nating ito, napakaraming mga iglesia sa pangununan ng mga iglesia ni Kristo na kumukolekta ng abuloy doon sa hindi nila mga kasama na nabautismuhan sa kanilang pananampalataya? Bakit ganon? Walang distinction, mga kababayan. Bibigyan ko kayo ng isang maliwanag na halimbawa. Halimbawa, ikaw ay isang binatang iglesia ni Kristo at ikaw ay nanliligaw sa isang hindi iglesia ni Kristo. Ang sasabihin sa iyo ng pastor, akitin mo muna yung dalaga sa iglesia ni Kristo. At pagka-uwi ka na bautismuhan na yung dalaga, saka kayo pwedeng ikasal sa iglesia ni Kristo. Hindi ho ba, mga kababayan, ano? Ito'y isang dilat na katotohanan hindi po pwedeng itanggi ng iglesia ni Kristo. Na si dalaga, para maikasal, kung ang lalaki isang iglesia ni Kristo, para maikasal si dalaga, kailangang mag-iglesia muna ni Kristo si dalaga at kailangan siya'y mabautismuhan muna. Malibang siya'y mabautismuhan, hindi sila pwedeng ikasal sa iglesia ni Kristo. Kailangang bautisado muna si dalaga para mapangasawa niya ang isang binatang iglesia ni Kristo. Tama o hindi? Alam ko ang sagot ninyo. Tama yan. Ganyan talaga ang doktrina. Sa akin, kung yan ang patakaran ng isang sekta, dapat bilinan ang mga miyembro na kung manliligaw ay huwag manligaw sa labas ng kanilang sekta gaya ng ginagawa noon sa Israel. Paano kung ayaw ng isa? At kung mag-asawa na sila na magkaiba ang pananampalataya? Hindi maganda tingnan na ang isa ay sasamba sa iglesia ni Kristo at ang isa naman ay saang dating daan. Diyan minsan nag-uumpisa ang hindi pagkakaunawaan na humahantong sa hiwalayan. Minsan pa ang pastor pa nila ang nag-uutos na hiwalayan ang kani-kanilang mga asawa. Kaya dapat ang miyembro ay utusan na huwag manligaw sa hindi nila kapananampalataya. Pero bentahe ang mga magagandang babae at magagandang lalaki na pwede nilang maakit na pumasok sa kanilang sekta ng iglesia ni Kristo, na para maikasal si babae sa kanilang kapilya, kung siya ay dating Katoliko, kailangan pabautismo muna siya sa iglesia ni Kristo. Kailangan muna ang bautismo para maikasal. Matupad ang isa sa mga doktrina ng iglesia ni Kristo. Bakit pagdating sa pera, pagdating sa pag-aabuloy, hindi muna hinihintay na mabautismuhan ang isang nakikisamba o nakikidalo sa kanilang pagkakatipon? Tinatapatan din nila nung kahon. At kung magbigay, kinukuha rin noong diakono o diakonesa na diakonektang nangungulekta noong pera na ibinibigay ng mga tao. Sa akin, kung nandoon naman sa loob ng panambahan at nakikinig at nagkukusang magbigay ng abuloy, wala naman akong nakikitang labag sa pagbibigay. Nandoon nga siya at nakikinig ng pangangaral. Ang mali lamang kung nasa labas ng pagkakatipon. Pero may nababasa naman sa Biblia na hindi naman Hudyo pero nagpapatayo ng sinagoga
para sa mga mananampalatayang Hudyo at tinatanggap naman ng mga mananampalatayang mga Hudyo. Nang matapos na niya ang lahat ng kaniyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Kapernaum. At ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na ipamanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay ipinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, "Karapat-dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga." Kaya hayaan na lang at nalalaman naman ng Diyos ang mga puso ng mga tao. At kung sumasang-ayon naman siya gaya ng senturyon at hindi lumalaban. Ito ang sabi ng Biblia. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin." Tatapot sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin." Dito, sinasabi na maski hindi kasamahan, ay sinasabi ni Jesus na huwag ninyong pagbawalan. Kung talagang masamang tao yan, ay hindi ninyo siya maaanyayahan na makinig ng inyong doktrina na sinasabi ninyong mga salita ng Diyos. Yan ang isipin nyo, mga kababayan. Bakit? Hindi na muna hinintay na mabautismuhan bago kinolektahan ng abuloy. Samantalang yung isang ikakasal, hanggang hindi pa nababautismo ay hindi nila ikakasal. Kailangang mag-iglesia ka muna ni Kristo para ikasal ka ng ministro. Diyan kayo nang mag-isip kung bakit ganon. Bakit pagdadating na doon sa koleksyon, kahit hindi ka pa nila kasama at hindi ka pa bautisado, tinatapatan ka nung kanilang supot o nung kanilang kahon. Gaya rin naman ng iba-ibang mga iglesia. Iglesia Protestante. Gaya rin ng mga iglesia ni Periol sa Marikina. Yung hubang nagkalat sa daan na mga may supot na nangungulekta ng love offering. Kahit sino, kahit prostitute na nanggaling sa kasa, tinatapatan ng kanilang hinihingin pera na yon. Sa Biblia, mga kababayan, kung strict to the sense of the Bible, doon ho ba sa talagang maselang pagtupad ng batas ng banal na kasulatan, kailangan bago mo patuparin sa batas, mabautismuhan muna. At bago naman bautismuhan, tuturuan muna yung alagad, kagaya nung ginawa sa mga alagad sa Antioquia na nakisama sa iglesia, tinuruang mayroong 1 taon at pagkatapos pinasimulan silang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yun ang ating nabasa sa Gawa 11:26. Ano po ang ibig kong ipakita sa bagay na ito? Sa Biblia, gaya po ng aming paniniwala, sa amin po ay hindi kami tumatanggap ng finansyal na abuloy o tulong sa isang kapatid o sa isang sumasampalataya na hindi pa nababautismuhan. Ang doktrina pala ni Brad Eli Soriano. Maski ang taong sumasampalataya ay hindi nila tinatanggapang ng tulong o abuloy man. Kailangan muna na mabautismuhan ka muna at maging miyembro sa ang dating daan bago tanggapin ang kanilang abuloy. Ikinalulungkot ko na wala sa Biblia yon. Kasi ang amin pong tinutupad itong batas ng Biblia na sabi ni Kristo, bautismuhan ninyo sila. Pagkabautismo, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, kasama na puro ng pag-abuloy, sapagkat ang pag-aabuloy ay isa sa mga utos ng ating Panginoon. Yun ay gaganapin noong nakaraan na sa tinatawag na bautismo. Bakit po maselan kami
ukol sa bagay na ito, mga kababayan. Bakit yung abuloy ay hindi namin basta tinatanggap yung financial na tulong ng isang taong hindi pa namin kasama sa pananampalataya? Halimbawa, ito pong isang tao na nagpapadala sa atin halos buwan-buwan ng kanyang mga tulong. At ipinakita ko ng minsan yon, gusto ko rin ipakitang muli na yung tulong na ipinadadala niya sa atin sa pamamagitan ng koreo ay hindi ho namin magamit. Yung tulong na yon na malaki-laki na rin po ang perang natitipo na itinutulong ng tao na yon na hindi naman namin kilala, hindi namin alam kung siya'y taga saan. Hindi siya nagpapakilala basta't nagpapadala siya buwan-buwan ng kanyang mga itinutulong. Yan po hindi namin magamit at hindi matanggap sapagkat hindi namin alam ang source. Baka hindi kapatid ang pinanggalingan. Yan po ang dapat nating makita. Baka hindi pa dumadaan sa bautismo. Kasi ang pagtupad sa batas ng Diyos, kailangan na maturuan muna ang tutupad. Dito po, tinuturuan muna namin ang tutupad ng batas bago bautismuhan. Para kung bautisado na siya, alam niya kung saan niya nararapat ganapin ang pagtupad ng batas. Ang ibig ko pong ibig sabihin ganito. Halimbawa, ang isang kapatid ay mag-aabuloy. Bakit siya kailangang dumaan muna sa pagtuturo at sa bautismo? Kasi alam niya kung saan niya kukunin ang iaabuloy niya. Dapat alam niya kung saan niya kukunin. Baka yan galing sa pinalalunan sa wedding. O kaya baka yan galing sa Lucky Nine. Baka yan galing sa pagtitinda ng bawal na gamot. Hindi porke nabautismuhan na at miyembro na. Ibig bang sabihin, hindi na makagagawa ng masama? Si Judas nga apostol na nagnanakaw pa. Tatapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang ungguwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Hindi ho ba kagaya nung sa mga ibang pananampalataya, gaya sa Sabadista? Bawal sa kanila ang kumain ng baboy. Meron akong alam na miyembro nila, nag-aalaga ng baboy. Pagkatapos, yung pinagbilhan ng baboy, doon niya kukunin yung iaabuloy niya doon sa kanilang iglesia. Which is very much obvious na bawal pala ang bawal pala yung baboy. Ba't kayo nag-aalaga ng baboy? Pagkatapos na yung baboy lumaki, ang pinagbilhan iaabuloy doon sa nagtuturong bawal ang baboy. Wala ring pagkakaiba yan sa mga trabahador ng kumpanya ng alak at nagtratrabaho sa fast food na halal o nagtratrabaho sa kasino at doon galing ang kanilang sweldo na inaabuloy. Maski hindi sila umiinom ng alak, kumakain ng halal o nagsusugal man. In fact, doon galing ang sweldo nila. Bahala na ang Diyos sa mga nag-aabuloy na nakakakilala sa kanilang mga puso. Kaya, kailangan alam ng isang miyembro kung saan niya kukunin yung kanyang iaabuloy. Mga kababayan, dito po sa amin, isa yan sa pinakamahigpit na pagpapatupad namin na kailangan yung iaabuloy ng kapatid nang galing sa paraang ipinahihintulot ng Biblia. Kung mubawal sa amin ng sugal, hindi ka dapat mag-abuloy ng galing sa sugal. Yan po ang dapat nating makita. Kaya itong salaping ito na isa sa ating mga tagapakinig na buwan-buwan po siya'y sumusulat. Marami-rami na po siyang naipong pera rito sa atin. Kung ilang buwan na po ito na sulat siya ng sulat
nagpapadala siya ng sulat, ang laman-laman ng sulat o ng kanyang sobre ay pera at hindi po sulat. Wala naman po nakalagay kung sino siya. Basta't ito po ang kanyang handwriting at ipakikita namin sa inyo sa close-up. Ito ay lagi niyang ganito ang handwriting ng kanyang sobre. Pero hindi po nakalagay kung anong pangalan niya, anong address niya, para sana ito'y aming maisoli sa kanya kung siya'y hindi kapatid na bautisado sa samahang ito. Ito po ang kanyang mga ipinadadala buwan-buwan, natitipon po ito. Kaya ako'y nananawagan sa iyo, kapatid, ito ay hindi po natin matanggap dahil hindi natin alam kung kanino nang galing. At ang Diyos man po ay ganun din. Hindi naman ang Diyos ng Biblia ay kagaya ng Diyos ng mga nila Ginoong Peryol na walang delikadesang kahit sino sa daan hinasahuran ng kanilang supot. At para rin Diyos ng mga iglesia ni Kristo na kahit hindi nila kapatid hinihinga ng pera. Mali naman yun. Hindi dapat manghingi ng pera. Ang pag-aabuloy ay kusang pagbibigay. Sa Biblia po hindi ganun ang Diyos Pakinggan nyo, sa Biblia ang Diyos, hindi lahat ng nag-aabuloy o naghahandog tinatanggap. Dito sa isang talata ng Henesis, ganito ang ating mababasa. At nangyari, ang sabi ganito, sa Henesis, Kapitulo 4, versikulo 3. At nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Nakita nyo? Dalawa ang naghandog, magkapatid ba? Pareho bang tinanggap ng Diyos ang handog? Hindi po Ang dahil kung bakit hindi natanggap yung handog ni Cain, ang sabi ng Diyos kay Cain, Cain, bakit ka nag-init? Bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ba mamarapating ka rin? Sa makatwid, yung paghahandog, hindi basta handog ng handog tinatanggap ng Diyos. Kailangan kalakip ng paghahandog yung mabuting gawa. Kung ikaw ang wikay gumawa ng mabuti, di ba mamarapating ka rin? Ngayon, yung bang pag-aabuloy, hindi ba yun paghahandog din sa Diyos? Ano ang kalakip ng pag-aabuloy? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Ebreo, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 13 at versikulo 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at nakita nyo, merong ate, kalakip ito Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Yun ho palang pag-abuloy, yung pala'y hain, handog. Pero hindi nagsosolo yung gagawa ka ng abuloy, tama na. No, hindi. Ulitin po natin ang talata. Mga kababayang Iglesia ni Cristo, itinuturo ba sa inyo ito ng pastor ninyo sa ganitong ka-striktong pamamaraan? Uulitin ko, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang itinuturo sa inyo ng inyong mga pastor, nalulugod ang Diyos sa abuloy. Pero hindi nila itinuturo, ini-emphasize na kailangan para malugod ang Diyos sa abuloy, merong kalakip na gawang mabuti yung abuloy.
Hindi magsusugal ka, iaabuloy mo. O kaya magtitinda ka ng bawal na drugs, iaabuloy mo. Parang mga charismatic. Bawal daw ang sigarilyo. Hindi masama na yung sigarilyo ibawal. Sapagkat yun po nakapipinsala sa katawan ng tao. Hindi masama na yan na ibawal. Pero bakit yung mga charismatic, yung iba, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan ganun. Bawal ang sigarilyo, pero yung tindahan nila may tindang sigarilyo. Yung tinubo mo sa sigarilyo, iaabuloy mo ngayon sa iglesia. Yung abuloy isang bagay na banal. Paano yun? Hindi ba kayo nag-iisip, mga kababayan? Garapalan talaga ba ang mga pastor ninyo na basta't pera kahit saan ang galing tinatanggap? Yan ang aking tanong. Kayo nang makakasagot niyan. Gaya ng ating pinag-aaralan na doktrina ng Iglesia ni Cristo ukol sa pag-aabuloy. Kung totoo na ang abuloy ay utos ng Diyos, hindi ba totoo rin na ang pinatutupad ng utos ng Diyos yung mga alagad na naturuan at nabautismuhan? Bakit? Kahit na hindi alagad, bakit kahit Katoliko, kahit Muslim, ang mapasok sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, tinatapatan at hinihinga ng abuloy? Yan ang isagutin ninyo, mga kababayang Iglesia ni Cristo. Sagutin nyo yan. Alam kong hindi nyo kayang sagutin yan. Hindi nyo sasagutin yan. Ang totoo, inaaraw-araw tayo sa radyo ng mga Iglesia ni Cristo. Bakit sa television show nyo ayaw nyo sagutin? Sagutin nyo sa TV show nyo na ang pag-aabuloy pwedeng kunan pati Muslim, pati hindi sumasampalataya, pati Katoliko, pati Protestante, na ang wika ng pasugo ninyo sa demonyo, yung mga labas sa inyong gawain. Labas pala sa inyo sa demonyo. Bakit yung pera ng mga sa demonyo inyong tinatanggap? Di ba yan napakagarapal na masasabi natin kagarapalan yan mga kababayan? Sukat hatulan mo lahat ng mga hindi nyo kasapi, mga sa demonyo ayon sa inyong pasugo. Pagkatapos, pera ng mga sa demonyo tinatanggap ninyo. Yan isang bagay na dapat i-resolve. Yan ang amin pong ipinatatanaw sa inyo mga kababayan. Sapagkat sa Biblia, ang isang mag-aabuloy dapat naturuan, nabautismuhan. Kaya kailangan yon sapagkat bago bautismuhan, dudoktrinahan muna, aaralan. Para alam niya kung saan niya kukunin at panggagalingin yung kanyang ihahandog. Sapagkat yung pag-abuloy ay handog, ito'y kalakip ng mabuti. Ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng naghahandog ay tinatanggap ng Diyos. Gaya ng handog ni Cain. Gaya rin naman ng sinasabi sa Kawikaan. Pakinggan nyo ang pagtuturo ng aklat ng Kawikaan sa kapitulo 15 ay ganito ang ating mababasa at sa versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Nakita nyo? Kung ang pag-abuloy ay paghahain, pagka ang masama ay naghahain, kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi natin pwedeng baguhin ang talatang ito. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya pati kanyang handog, pati kanyang abuloy, kung siya'y masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero sa mga pastor na manluloko, mukhang salapi, mga pastor na nagpapayaman at kinakasangkapan ng relihiyon para makabili ng malalaking mansyon, malalawak na lupain, makapagpatayo ng malalaking kapilya, yung mga pastor na yon, kahit demonyo ang mag-abuloy, tatanggapin nila. Iba sila ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, ayon sa Biblia, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Sa mga pastor sa ating panahon na mga garapal na mukhang kwarta at salapi, kahit demonyo pagpera, tatanggapin nila. May prueba pa tayo? Meron. Pinakita ko na sa inyo sa telebisyon. Madalas na naming ipinakita sa inyo, mga kababayan. At kung po pwede ipakita natin uli ngayon, tingnan ninyo, nagkalat sa daan yan. May sinisino ba yan? Sinisino pa ba kung sino nag-aabulo? Hindi na. Basta tinatapatan ng supot, love offering daw. Wala naman love offering sa Biblia. Wala sa Biblia yan.
O wala silang pakiber. At doon lang sa modus operandi nila, halatang-halata mo nang hindi paraan ng Diyos eh. Bakit? Pumunta ka sa mga kapilya, tignan mo sa mga daan, yung kahon at yung supot ang inilalakad, tinatapat sa tao. Sa Biblia, hindi ganun eh. Ang pag-abuloy, yung nag-aabuloy, dadalhin niya doon sa lugar kung saan man yung kahon, doon niya ilalagay. Siya ang pupunta sa kahon, hindi yung kahon ang pupunta sa kanya. Kaya garapal na garapal eh. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng Marcos, ganito po ang ulat ng banal na kasulatan, mga kababayan. 12:41. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ng salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghulog ng marami. At lumapit, pansin ninyo, saan lumapit? Sa kabangyaman. Hindi inilapit yung kabangyaman. Ano mga kababayan? At lumapit ang isang babaeng bao. At siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghulog sa kabangyaman. Tingnan ninyo. Andun yung kabangyaman sa isang lugar. Doon tumabi si Kristo. Umupo siya ron. Pinagmasdan niya yung mga naghuhulog. Yung mga naghuhulog, lumalapit doon sa kabangyaman. Hindi yung kabangyaman ang inilalapit at inililibot. Ngayon, yung mga pastor, para sigurado, kung ikaw ay naupo sa kanilang upuan sa kapilya, ang itatapat sa iyo yun mismo supot. Para sigurado kang, siyempre, kung medyo mapapahiya ka ng kaunti, magbibigay ka. Hindi ba, mga kababayan, ano? Kaya lumalabas, hindi na offering hindi na voluntary, kundi para bang may insinuation na para ka magbigay. Para rin charismatic. May insinuation hindi voluntary. Iba yung voluntary kaysa doon sa you are insinuated. Bakit? Ganito. Pagpasok mo sa fellowship ng charismatic, pag nauupo ka pa lang sa upuan, meron na agad sobre love offering na nakalagay. Kaya, wala ka pang naririnig na kahit anong sermon. Ang nakabungad sa'yo, sobre. Ang nakalagay doon love offering, tithes, yung mga ikapo. Yan. Pansin ninyo, kundi mga garapal lang mga pastor ngayon, mga kababayan, pagdating sa pera. Kukolekta ng pera sa kahit sino pang tao, sa kahit ano pang pamamaraan. Kahit na malabag yun nasa Biblia, dito ang nakalagay sa Biblia. Yung mga nag-o-offer, yun ang lumalapit doon sa kabangyaman. Sila, yung kabangyaman nila, ang inililibot nila. Yung supot nila. At pagkatapos ng koleksyon, halimbawa ay koleksyon, kagaya ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos na makuha ngayon ng tala, kung sino yung pinakamalaki ang ibinigay, yun ang number 1 dun sa tala. Yung pinakamalaki ibinigay. Kay Kristo, hindi Yung pinakakokonti ang ibinigay siyang, sabi niya sa mga alagad, ang dukhang babaeng ito ang naghuhulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman. Kaya iba ang pamantayan ng Diyos, Iba ang pamantayan ng mga pastor ng kwarta, mga kababayan. Kaya, sa ating pong pag-aaral, inaalam natin, tama ba ang doktrina ng Iglesia ni Cristo ukol sa pananalapi? Sabi nila, sila raw ang pinakamalinis na paraan ng pananalapi sa lahat ng mga iglesia. Ganyan ho sila kung mag-claim. Sila ang sa totoo, sila ang talagang sa Diyos, sila ang pinakadisiplinado, sila ang sa lahat ng ayon sa kanila, sila. Pero, kung atin pong susuriin isa-isa sa Biblia at pakikinggan nyo sa palatuntunang ito ang pagsusuri, wala man sila doon sa grado ng Biblia. Hindi sila man po pwedeng ilagay doon sa
least common denominator ng pamantayan ng Biblia. Bakit po? Kasi para sa kanila sila ang pinaka, para sa Biblia sila ang hindi pinaka. Bakit? Mali eh. Mali sa Biblia. Wala sa Biblia. Yung kanilang itinuturo, wala sa Biblia. Yung paraan ng pag-abuloy na ginagawa nila na nililibutan supot, mali sa Biblia. Tinatanggapan yung hindi nila kapatid na sa pananampalataya, hindi pa nabobotismo, tinatanggapan na, yun mali sa Biblia. Sapagkat sa Biblia, ang inuutosang tumupad sa batas, kasama na riyan ang pag-aabuloy, yun pong nakatanggap na ng doktrina at ng bautismo. Ngayon, para tayo po ay makapagsuri ng lubusan, ating ngayong pasimulan ang talatang ito na pinanggagalingan ng kanilang pagdaraya sa mga tao. Babalikan natin ang 13 ng Ebreo, Kapitulo 13 at versikulo 15. 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Pag binasa po ito ng pastor ng Iglesia ni Cristo, ayan mga kapatid, ang Diyos ay totoong nalulugod sa abuloy. Ayan. Tapyas na ang sitas. Bakit? Hindi naman sinabi rito sa abuloy nalulugod ang Diyos eh. Ang sabi rito, yung paggawa ng mabuti at pag-abuloy. Magkalakip yun. Mabuti at pag-abuloy, sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Halimbawa, mabuloy ka, ang katambal ng pag-abuloy mo ay hindi naman mabuting gawa, hindi nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa abuloy o sa pag-abuloy kung ang kalakip na ginagawa mo, ikaw na nag-aabuloy kung ang kalakip na gawa nun ay paggawa ng mabuti. Yan ang pansin ninyo mga kababayan. Ang paggawa ng mabuti ang wika ni San Pablo at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ngayon, isa-isahin natin ang nilalaman ng talatang ito. Ang sabi, yung paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Bakit sinabing huwag kalimutan? Yun bang pag-abuloy, nakalakip ng paggawa ng mabuti, merong espesipikadong panahon? Bakit ho? Tayo nagtatanong ng ganito. Kasi, sinasabi yung salitang kalimutan o nakalimutan pagka hindi nagawa sa isang espesipikadong panahon yung bagay na dapat gawin. Pero, kung ang paggawa mo ng isang bagay wala namang specific time, hindi masasabing nakalimutan mo. Anyway, you are free. Bakit? Wala namang specific time to do it, hindi mo po pwedeng sabihin na yun ay nalimutan. Kaya sinabi na, yung paggawa ng mabuti, pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan, kasi po sa Biblia, may specific time kung kailan mo isasagawa yung pag-abuloy. Pakinggan niyo. Sa isang talata ng gawa sa isang talata ng unang Korinto, dito sila nakakadaya Pinatutunog nila, basta abuloy, nakalulugod sa Diyos. Kaya kahit kailan sila humingi ng abuloy, okay. Bakit? Ang paggawa ka ng mabuti, ang pag-abuloy, huwag kalimutan. Kaya mga kapatid, pagka nag-abuloy ka tayo ng Lunes, nalulugod ang Diyos. Kasi nakakalugod ka sa Diyos yung pag-abuloy. Dudugtungan na ng kanilang filosofya. Kaya pag nag-abuloy tayo ng Martes, nalulugod ang Diyos. Yun ang kanilang sabi. Kaya pag nag-abuloy tayo ng Miyerkules, nalulugod ang Diyos. Mag-abuloy tayo ng Huwebes, nalulugod ang Diyos. Ng Biyernes, nalulugod ang Diyos.
Sabado malulugod ang Diyos? Araw-araw malulugod ang Diyos? Yun, wala ho sa Biblia yun, mga kababayan. Hindi totoo yun. Dugtong lang nila yun para pilosopyahin yung salita ng Diyos at makalikom sila ng lalong mas maraming pera mula sa kanilang mga niluluko. Sapagkat, kung Biblia ang atin pong pag-uusapan, pakinggan niyo uli at ulitin natin ang sinasabi ng kasulatan sa 16:1 hanggang 2 ng Korinto. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Pansinin niyo mga kababayan, ang utos. Tungkol ang wika sa ambagan o sa abuluyan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Alin yun? Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Dito maliwanag. Meron talagang time ang pag-aabuloy. May panahon. May disiplina. Kaya ang sabi, huwag ninyong kalimutan. Kasi, pagka hindi nalagay dun sa time, lumalabas na nakalimutan mo. Kaya yun ang wikang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Bakit? May specific time. Hindi araw-araw kagaya ng ginagawa ng pastor sa panahon natin. Hindi naman Huwebes at Linggo. Kasi ang sabi sa Biblia, ang pag-abuloy na sinasabi tungkol ang wika sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo, sabi sa mga Kristiyano sa Korinto. Paano paggawa? Gaya ng iniutos sa mga iglesia ng Galacia. Ano yung sa iglesia ng Galacia? Tuwing unang araw ng sanlinggo. Doon ang koleksyon. Alin yung kokoleksyonin? Yung ibinukod at isinimpan ng mga miyembro ayon sa kanilang iginiginhawa. Ang pagkoleksyon ng abuluyan, linggo. Hindi kagaya ng ginawa ng mga pastor ngayon, araw-araw may koleksyon. At halimbawa isang araw 3 beses sila nagkatipon, 3 beses din ang koleksyon. Napakagagarapan nitong mga pastor na ito. Dito ang tinutukoy koleksyon Dito sa Tagalog na Biblia, ang sabi ambagan. Pero sa English, tingnan po natin sa King James rendition, dito sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ganito ang ating mababasa. Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye, upon the first day of the week. Let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Kita nyo? Ang tinutukoy dito ay collection. Concerning the collection for the saints. Yung po bang pagkolekta ng mga ambagan at tulungan para sa mga banal o para sa iglesia? Ang ambagan para sa iglesia, yan po'y kinokolekta tuwing unang araw ng sanglinggo. Ang bawat isa na kapatid na pinagbubukod, pinagsisimpan. Kaya halimbawa, ikaw isang driver, kumita ka nung araw na yon. O, edi bubukod ka doon sa kinita mo. O, pagkatapos, yung mga ibinukod mo, isinimpan mo, pagdating ng linggo, yun kukolektahin. Wala na huro ng ikapo. Hindi na yun ang batas, kundi magbukod, magsimpan, ayon sa kanyang iginiginhawa. Sabi ng Biblia. Hindi ikapo yun. Kasi, ang pagbibigay nun ay ganito. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso.
huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito, mga kababayan, makikita ninyo na hindi ikapo ang batas sa Kristiyano tungkol sa pag-abuloy. Ang sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi ayon sa ikapo, hindi ayon sa pasya ng pastor, kundi ayon sa pasya ng puso nung nagbibigay. At yun, ibinibigay tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang sabi, bawat isa magbubukod, magsisimpan ang koleksyon tuwing unang araw ng Sanlinggo. And that falls on our Sunday. Kasi nung araw po, mga kababayan, wala namang pangalan ng araw eh. Nung araw, unang araw, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito. Yan nga ang tawag nila nung una. At yung ikapitong araw, yun nga po ang tumapat sa Sabat. Nakatapat naman ng Sabado sa ating panahon. Kaya, kung 7 araw ay Sanlinggo, ang ikapitong araw ay Sabat o Sabado sa ating panahon, ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Natataon sa Biblia, ang pagkakatipong Kristiyano ay araw din ng Linggo. Unang araw ng Sanlinggo ang pagkakatipo ng mga Kristiyano nung una. Doon din sa unang araw ng Sanlinggo na pagkakatipon, doon din kinokolekta yung kanilang isinimpan para sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi po ikapu yan, hindi Huwebes yan. Sapagkat wala naman nakalagay sa Biblia mag-abuloy din ng ikalimang araw na Huwebes. Kundi, ang nakasulat sa Biblia, ang pagkolekta ng mga tulong ng mga kapatid tuwing unang araw ng Sanlinggo. At yan po'y linggo. Kaya yung abuluyan ng Iglesia ni Cristo pag Huwebes, wala po sa Biblia yan. Mga kababayan, walang pastor ng Iglesia ni Cristo mula kay Ginoong Manalo hanggang dun sa bagong nag-aaral na titindigan nila na yung abuloy ng Huwebes utos ng Biblia. Alam nyo, magugulang yung mga tao na yan. Makikipagdiskusyon yan nung minsan merong makikipagdiskusyon sa akin sa Pampanga, kasabi-sabi, patutunayan ka namin ang abuluyan utos ng Diyos. Ang pag-abuloy. Sabi ko, yung tema mo mali. Talagang utos ng Diyos yung pag-abuloy. Pero ang patunayan mo, utos ng Diyos ang pag-abuloy ng Huwebes. Utos ng Diyos ang pag-abuloy sa Santa Cena. Utos ng Diyos yung mga pangako, yung mga laga. Yan utos ng Diyos yung mga Mr. and Mrs. ninyo na kinukuha nyo sa mga membro. Yan ang patunayan mo. Ayaw niya nun. Ang kanya sinasabi, utos ay ng Diyos yung pag-abuloy. Patunayan mo na utos ng Diyos ang pag-abuloy ng Huwebes, utos ng Diyos ang pag-abuloy ng Santa Cena, at utos ng Diyos ang pag-abuloy sa anibersaryo ng dibisyon. Utos ng Diyos yung pag-abuloy tao ng abuloy. Ayan, patunayan niyo yan. Sapagkat sa Biblia, ang sinasabi ay maliwanag. Ang pag-abuloy, sabi ni San Pablo, tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin ninyo gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Maraming abulo yan, hindi nila kayang mabasa sa Biblia. Kagaya halimbawa nito, sila meron pong ganito ito'y isang ulilang tao na naging kapatid nila at nalipat dito sa amin. Diyan sa Iglesia ni Cristo, pagkatapos ng pasalamat ng Disyembre, Enero pa lang po, maghuhulog ka na para sa susunod namang pasalamat. Ito'y, hindi nila pwedeng itanggi ito, nakapirma rito ang kanilang, tawag doon, yung kanilang kolektor. Ito'y nasa pahina bilang 842 ng kanilang tala. Ang pangalan, si Gorospe Reynaldo. Ito ang kanyang mga lagak. Yung inilalagay ho ba sa libreta? Yung libretang pag napasok doon hindi mo na mababalik sa'yo. Bakit? Pagkatapos ng taon wiwithdrawin mo, babalik sa kanila pupunta Kumbaga, para ka nag-ipon sa bangko. Tapos yung inipon mo, hindi para sa'yo, para sa bangko. Ayun, ganito, January 5, 1986. Ayun, tipon, 20. January 12, tipon, 5-12. Ayan, 10.
January 19, 20. January 26, 20. February 2, 20. Talagang halos linggo-linggo. Ito ho yung lagak na inilalagay sa isang librete. Ayan. Hanggang noong Hulyo 27, si kapatid na Reynaldo umalis na sa kanila, nalipat na rito sa atin, kaya hanggang doon na lang kanyang lagak. Ayun ang dapat natin. O hindi pala. Meron pa pala rito sa bandang ito. September pala umalis. September 21, ayun. De 340 na. Biro nyo, isang ulila ito. Isang batang laki sa na walang magulang. Pero nakakayang mag-abuloy ng 340, lagak pa lang yan. Wala pa dyan yung Santa Cena, wala pa dyan yung linggo-linggong abuloy sa kahon, wala dyan. 340. Kaya yayaman nga sila Bakit? Sabi nila, sila raw 7 milyon na. 7 milyon na 340, paano naman katakot-takot ng dami yun, ano? Hindi na kayang bilangin yun sa abacus ng inchik yata, ano? Bakit? Isang ulila na bata, binata, nakapaglagak ng 340. Lalo na yung mga milyonaryo, kung maglagak siguro katakot-takot ng dami. Paano hindi yayaman? Ngayon, bakit yung mayaman? Ang turoy wala sa Biblia Bakit? Sa Biblia wala naman ho ito. May Santa Cena na, may abuloy pa ng Huwebes, may abuloy pa ng Linggo, may lagak pa. Minsan may pledges pa Alam niyo ba yung pledges? Yung papipirmahin yung miyembro nila at ako ikapag-ani, magbibigay ako ng ganun. Ayan. Labag na labag sa Biblia ang pledges na yan. Pati protestante meron yan labag ho sa Biblia yan. Pakinggan nyo. Dito sa 2 Korinto 8:12, ganito ang sinasabi. Sapagkat kung may sikat ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Yun. Alin ang tinatanggap na itulong ng mga kapatid? Yung tinataglay, hindi yung hindi tinataglay. Itong mga pastor ngayon, wala pa sa'yo, pinapangako na ka di ba kapatid na wala pa, pinapipirma ka na Ito ay aking pangako sa Panginoon na pag-aani magbibigay ako ng 30 kabang bigas o 30 kabang palay. Kasama ang palad bumagyo. Kaya lumalabas, hindi natupad ni kapatid yung pangako niya sa Panginoon. Sino may kagagawa nito para magkasala sa Panginoon nitong kapatid? Yung pastor na sigurista, na wala pa, hindi pa tinataglay, pinangangako na. Kaya mga miyembro ng mga born again at ng mga protestante, pati ng mga iglesia ni Kristo, pagka kayo pinagpe-pledge ng pastor nyo, layasan ninyo yan, hindi totoo sa Diyos yan. Mukhang salapi yan, mukhang kwarta yan. Sapagkat si San Pablo na apostol ng Diyos, ang sabi, tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa hindi tinataglay. Yan. Kaya mali ang pledges na yan, mga kababayan. Sino man ang kumukuha niyan? Hindi sa Diyos yung mga tao na yan. Ngayon, bakit natin pinupuna ito? Isa sa doktrina nila ito Siyempre, yung doktrina, kaya itinuturo yan para ikaligtas. Pero pag ituturo mo, utos ng tao, kagaya ng Huwebes. Wala sa Biblia yung abuluyan ng Huwebes na Iglesia ni Cristo. Wala rin sa Biblia yung abuluyan ng Santa Cena. Utos ng tao yan. Ikaliligtas ba yan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Marcos, Kapitulo 7 at versikulo 7, ganito ating mababasa. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nakita nyo? Walang kabuluhan ng wika ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayan. Kaya, mag-abuloy man kayo ng mag-abuloy. Kung hindi utos ng Diyos, hindi po tinatanggap ng Diyos.
Kahit naubusin nyo lahat ng pera nyo, mga kababayan, kinakasangkapan lang kayo ng demonyo para payamanin yung pastor na manluloko at lalong dumami ng dumami ang maluloko. Kaya kung ako kayo, ni 5, hindi ako magbibigay pag ang pastor ko'y matakaw ng pera na magtuturo ng abuloy na wala sa Biblia. Yan ang dapat nyong pansinin, mga kababayan. Bakit po? Isipin nyo nga ito, ang sabi ng Biblia, ang abuluyan sa mga banal, ang ambagan ay tuwing unang araw ng Sanlinggo, para makakolekta ng marami, pastor, pati Huwebes, pati Miyerkules, pati Martes, pati Sabado, kumukolekta. Ha? Meron pang tithes, meron pang offering, meron pang Santa Cena. Wala naman sa Biblia lahat yan. Asan sa Biblia yung Santa Cena? Nag-Santa Cena si Kristo at mga apostol. Ni 5, hindi kumulekta si Kristo. Wala yan. Basahin nyo ang buong kaganapan ng Santa Cena. Doon po sa Kapitulo 13 ng Juan, versikulo 1, patuloy hanggang 24. Mababasa nyo, ang nag-Santa Cena sila hanggang hinugasan ni Kristo ang paa ng mga apostol. At nang matapos natapos na wala pong kinulektang pinalagay na listahan para magkolekta ng abuloy. Wala. Sa Iglesia ni Kristo lang naman yan na may Santa Cena, may abuloy yan. Kasi Santa Cena, ibig sabihin, banal na hapunan. Santa Cena. Saan ka nakakita sa isang pamilya naghapunan nangolekta ng abuloy yung tatay? Ako po katakot-takot na mga pastorero. Matatawa ka, kapatid na Luz Pero mo, sa lahat ng hapunan may abuloy. Maghahapunan na lang kayo, may abuloy. Paano di kayo yayaman? Paano di lalaki mga kapilya ninyo? Bukod doon sa may lagak na, meron pa sa kapilya. Yun wala lang akong ebidensya nun Pero kaya ko sinasabi, totoo. Dahil lahat ng naanib dito na Iglesia ni Kristo, talaga raw pagkalinggo, makikita mo doon sa iba-iba yung kahon. Meron nakalagay para sa kapilya. Ayun. Meron para sa abuloy, meron para sa, kung iba-iba, at meron pang lagak na kagaya nito. Yan po labag sa Biblia, mga kababayan. Kasi masyado naman pagpapahirap sa miyembro yan Para lang dumakila at dumami pera ng pastor. Kahit naman magkakuba-kuba ang miyembro, ganun na ba? Hindi ganun ang relihiyon. Ang relihiyon po'y sakripisyo. Hindi lang ng miyembro, kundi pati ng ministro. Hindi puro miyembro lang ang magsasakripisyo, pati pastor. Pati ministro, kailangang magsakripisyo. Kung kulang ang abuloy, tingnan ninyo si San Pablo pag nagkukulang. Hindi siya nagturo ng abuloy na wala sa Biblia. Kundi pag nagkukulang siya ng gagastusin, ang sabi niya ganito, sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20 at versikulo 30. 33. Hindi ko inimbot ang pilak, minuman, o ang ginto, o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ang naglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Kita nyo? Pagka nagkukulang siya, yung kanyang kamay gumagawa para sa kanyang kailangan at sa kanyang kasamahan. Kaya San Pablo po, pag walang pera nagtitinda nung toldang buhat-buhat, yung mga tent, yung mga portable, gagawa siya at tigbebenta niya. Dahil kulang siya sa gagastusin. Hindi siya nagturo ng perang abuloy ang wala sa Biblia. Kaya diyan po sa isang doktrina na yan, hindi napapasa sa Biblia ang sinasabing tunay daw na iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo. Ngayon, marami pa silang doktrina at yan po yung pag-aaralan natin. Ang napakinggan natin ay ang pagpuna ni Brad Eli sa doktrina ng Iglesia ni Kristo at sa ibang samahan tungkol sa abuluyan. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.